Ito naman yung maiksing ganap kagabi mga kamamshi. Mga maiksing nakuhaan ko bago kami bumili ng ulam. Nagarahi lang kasi ng asawa ko galing sa pag-pedicab. Sabi niya sa akin, bili raw kami ng ulam. Kaya ayan, binilinan ko yung anak ko. Sabi ko, bibili lang kami ng ulam. Magbantay siyang maigi dito sa tindahan. Tapos bago man lang kami umalis, ayan, at nakuhaan ko siya na naghulog sa water bando. Minsan kasi talaga pinagsasabihan ko sila na wag magparahulog-hulog dyan kasi baka mamaya is yung kita namin, akala ko kita ko na ang pala galing lang din pala sa amin. Nung nakaraang buwan pa naman, nasa 300 pesos lang yung kita ko sa loob ng isang buwan. Pero kahit papano is labas naman na yung kuryente. Pati tubig, talagang yung pinakakita ko na is 300 pesos. At ito na nga mga kamamshi, dito na kami sa may pedicaban. Ayan, at tingin-tingin kami kung saan kami pwede makabili ng ulam. At huminto nga muna dito yung asawa ko sa pinakakanto kasi hindi namin alam kung liliko ba kami sa kaliwa o liliko kami sa kanan. Nag-iisip din kasi kami kung ano na naman ba may ulam. Minsan kasi nakakaumay na din talaga ang mga ulam, lalo na kung bili-bili lang. Bili lang kasi kami lagi at napakabihira namin magluto. Ayan nga mga kamamshi, kung mapapansin nyo, paikot-ikot kami dyan sa pinakakanto ng pedicaban. Diretso na sana yung asawa ko papuntang kanto, kaya lang biglang naalala. Parang mayroong bagong nagtitinda dito sa may malapit sa may bakery or tapat ng bakery. Wala pa akong idea kung anong bagong pwesto yan. Tapos ayan, pagdating namin sa tapat at itinurungan niya sa akin. At ayan, nalaman ko na chicken din pala. Ito sa pwestong to, napakarami talaga nagtitinda ng chicken. Kaya nagdadalawang isip ako kung chicken ba yung bibilhin ko kasi medyo nakakaumay na. Pero lumapit pa rin ako kasi gusto ko makita kung matatakam ba ako. Ayan, okay naman sana. Kaya lang, nakita ko yung buo, 200 pesos. Tapos yung kalahati is 100 pesos. Eh, ang dala ko lang dyan is 150. Nung nakita ko yung tag 100, sabi ko hindi to kasya sa amin. Okay pa kung yung tag 200, kaya lang nga 150 lang yung pera ko. Kaya yan, ang ending, sa kanto pa rin talaga kami bibili. Doon kasi sa kanto meron mga nagtitinda ng ulam. Lalo na doon sa pinakakanto, sa may kanto ng silanganan. Masasarap pa naman yung mga ulam doon, kaya okay na okay lang. At ito na nga mga kamamshi, nandito na kami sa may covered court ng silanganan. Palabas na kami ng kanto, pero kung mapapansin nyo, di ba, simula doon sa may pedicaban hanggang sa may kanto, talagang sobrang liwanag. Medyo matagal na rin kasi ako sa lugar na to, kaya alam na alam ko. Siguro kung hindi ako nagkakamali, year 2000 pa is nandito na ako sa silanganan. At syempre, mga kapitbahay ko dito is mas matagal pa sila kumpara sa akin kasi halos dito na talaga sila nakatira. Napakalaki talaga ng pagbabago dito sa amin. Kahit nga dito sa kanto, tingnan nyo, pagmasdan nyo, napakaliwanag na, ang laki-laki talaga ng pagbabago. Noon ko maalala ko, madilim dito sa kanto. Kahit nga nung maliliit pa yung mga anak ko, parang hindi pa rin talaga ganito. At ito na nga mga kamamshi, ito na yung binibilihan namin ng ulam. Pagmamasdan mo talaga yung paligid, masasabi mo talagang masyado nang nag-aasenso yung mga tao. Kami na lang yata na pag-iiwanan. Pero okay lang yun mga kamamshi, basta ang importante is nakakaraos tayo sa araw-araw. Pagising pa lang natin sa umaga is blessings na. Kaya wag natin kalimutan lagi magpa-thank you kay Lord. Magkaroon man tayo ng mga pagsubok sa buhay, mga problema, syempre malalagpasan din natin yan. Hindi yan mag-i-stay sa buhay natin. Pwera na lang kung payagan mo siyang mag-stay. Pero syempre kapag kasama natin si Lord sa buhay natin, talagang aalis at aalis yan sa tulong niya. Kaya pray lang palagi, ayan mga kamamshi. Hindi man tayo nakakasabay sa karangyaan ng iba, pero hanggat kay Lord tayo kumakapit at umaasa, wag na wag tayong mangangamba dahil siya lahat ang magpo-provide ng mga pangailangan natin. Tiwala lang tayo sa kanya. Yan lang mga kamamshi, thank you for watching.